Dinagsa ng mga aspirant ang unang araw ng Finance COC nitong Agosto 28 sa People's Atrodome sa Dagupan City, Pangasinan para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election. Personal na nakamonitor si Pangasinan Commission on Elections Supervisor Atty. Marino Sala sa opisyal na pag-uumpisa ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga gustong tumakbo sa darating na BSKE sa October 30. Ayon kay Atty. Salas, inaasahan na aabot sa 50,000 hanggang 60,000 ang mga aspirant na tatakbo sa BSKE sa Pangasinan. Ngayong araw na rin ang umpisa na election gun ban kung saan may mga checkpoint na nakatalaga sa buong lalawigan. Sa buong Pangasinan po, we are expecting 50 to 60,000 ang magpipila ng ang gun ban po nag-coincide po sa filing of COC, ang election period po natin. Ngayon po lahat yan nagsimula. Actually po nagsimula na po tayong mag-establish ng checkpoint kagabi pa. Then ngayong continuous ngayong umaga, so nagmo-monitor po kami, kasama ko po ang counterparts ko sa PNP at AFP para tingnan pong mabuti at panatilihin po yung katahimikan. Pinagbabawal rin ang early campaigning dahil sa October 19 hanggang October 28 pa ang BSKE campaign period. Bawal din tumakbo bilang SK official ang may kamag-anak hanggang second degree na incumbent official sa barangay, bayan o probinsya. Paalala ni Atty. Sarmiento, bawal ang vote buying at bawal rin ang pabibigay ng pera sa mga botante sa pamamagitan ng GCash o anumang money transfer services. Hindi rin maaari ang early campaigning tulad ng pagsusuot ng campaign shirts at pag-post sa social media ukol sa kandidatura dahil sa October 19 pa ang campaign period. Inihayag din ni Atty. Sarmiento ang mga requirement at qualifications sa mga gustong tumakbo. Basically, COC lang yung hahanapin natin sa mga kakandidato. Pero ang pakiusap natin, dapat proper yung pag-accomplish ng form, tama yung form na ginagamit, merong documentary stamp, nanotaryuhan, and then we are requiring 7 original copies of Certificate of Candidacy. So, iba po yung usapin sa requirements saka sa qualifications. Pag sinabi natin qualifications, siyempre, yan yung nakasaad sa batas kung ano yung mga qualifications. Like for example, Filipino citizen, residente siya, kung saang barangay siya tatakbo, able to read and write, and then sa SK, dapat po walang kamag-anak na second degree. Walang second degree relatives na incumbent barangay, local, provincial elected official. Otherwise, kung ipipilit nila na maghain ng COC, maaari ho silang sampahan ng kaso kung may magpapile ng formal complaint sa kahit sinong registered voter dito sa lungsod ng Dagupan. Samantala sa September 10 pa may lalabas ang opisyal na listahan ng mga kandidato para sa BSKE sa Dagupan City dahil sasailain pa ito sa screening. Meron tayong deadline, I think September 10 po yung deadline natin para maglabas po ng certified list of candidates. So meanwhile, magkakaroon lang po tayo ng mga initial screening, and then during that screening malalaman na natin kung sino yung mga palyado yung COC. Now, pagdating doon sa very detailed na qualification, it's up to any registered voter kung gusto nilang i-contest yung COC ng isang nag-file na COC ng mga aspirants. Nagpapaalala rin sa Atty. Sarmiento sa mga tatakbo na huwag gawing personalan ang atake sa pangampanya kundi labanan lang ito ng mga plataforma. Paalala naman ni Atty. Sala sa mabotante pumili ng tamang kandidato na maglilingkod sa barangay at huwag idaan sa init ng ulo ang pangampanya. Para sa Diyos sa Pilipinas Kumahal, si Vian Vergabiña, SM9 News, North Luzon.